Inabordahan ng Pag-asa ang mga kababaihan dito sa bahay ng Santa Barbara sa Iloilo na mayaman sa tradisyon at kultura, kung saan ang sining ay binubuhusan ng talino, estilo, panahon at kakayahan. Bawat gawang kamay ay katumbas ng biyaya para sa pamilya, lalo na para sa nagugulumihan ng isip at pagod na katawan. Tunghayan natin ang mga gawang kamay at kwento ng mga kababaihan sa likod ng Women United through Handcrafted Lace and Embroidery o WUTHO na natulungan at sinuportahan ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Dito lamang sa kwento ng pag-asa at pagbabago. Sa bawat galaw ng sinulid, may alaala. Sa bawat buhol, may sugat na minsang masakit, ngunit ngayon nagsisilbing tanda ng nakaraan. Ito ang kwento ng mga kamay na minsang itinago, ngunit ngayon ay marahang humahabi ng ganda at pag-asa. Sa likod ng Western Visayas Sanitarium o mas kilala ngayon bilang Western Visayas Sanitarium and General Hospital, sa Santa Barbara, Iloilo, nakatago ang isang sining na halos hindi mapapansin. Walang karatulang marangya, walang tindahang may salamin o ilaw na umaakit ng mamimili. Tila isa lamang itong payak na gusali na ikinukubli ng mga puno at damo. Ngunit sa loob nito, may kayamanang hindi nasusukat ng pera. Isang sining na hinubog ng panahon, pagsubok at pananampalataya. Narito ang mga kababaihang nasa edad 38 hanggang 75. Sama-samang naghahabi at bumubuo ng mga disenyo ng panyo, coasters, tablecloth, bag, damit at iba pang tela. Mahirap po yan. Pag alam mo, ma'am, hindi. Oh. Pag nag-training ka, siyempre mahirap. Pag sanay ka na, bali wala. Kahit natutulog ka, parang nanaginip ka, nagtatrabaho ka dito. Sa unang tingin, magaan ang kanilang ginagawa. Parang karaniwang kwentuhan lamang ang nagaganap, habang ang mga kamay ay walang tigil sa paggalaw. Ngunit sa bawat kurba, sa bawat puwang sa pagitan ng mga sinulid, kinakailangan ang sukdulang konsentrasyon. Isang maling ikot lamang ng instrumentong kahoy na gamit panghabi ng mga sinulid na tinatawag na bobbin ay kailangang bumalik sa simula. Nakakatuwa siya kasi matitrain dito yung focus mo, mariretrain yung concentration. Tapos, kailangan mong mag-focus kasi intricate nga yung design. So, isang mali lang, maruruin na yung buong design. So, kailangan mo talaga ng focus dito. 1, 2. Ang maliit na disenyo ay inaabot ng isang buong araw. Ang isang disenyong ibon ay nangangailangan ng 4 na araw. At ang masasalimuot na obra ay umaabot ng 1 linggo o higit pa. Ang pasensya rito ay hindi basta tinatahi. Ito ay hinuhubog at pinapahaba. Nakikita niyo pa po yung maliliit na butas? Nakita niyo pa rin po? Pag maliwanag, pag madilim, hindi na. Hindi po kayo nagsasalamin? Dati Ay, po, dati. dati. Pero pagkatapos ng pandemic, Hindi na po kayo nagsalamin. Bakit po? walang pera. Madaling makalimutan na ang mga kamay na tila sanay na sanay sa sining na ito ay minsang nanlalamig sa pamamanhid. Ang ilan sa mga kababaihang ito ay nakaranas ng Hansen's disease o ketong, isang sakit
na matagal nang binalot ng takot at maling paniniwala. May mga hindi na nakakaramdam ng sakit, kaya't iniwan ang karayom at yumakap sa bobbin lace. Nay, okay lang po tanungin ko ano po nangyari? Kasi ma'am, patient ako ng depression. Yan. Kailan po kayo na? Paggal na 1968, Ilan taon po kayo noon? 18. 18 years old? Ano po nangyari? Kasi na ano dito yung namamaga, may rheuma. Apo. Tapos hindi na pa rehab. Sila'y sumailalim sa gamutan, gumaling at ngayon itinuturing na ligtas at negatibo na sa sakit. Ngunit kahit gumaling ang katawan, ang stigma ay nananatiling mas mahirap paghilumin. Paano po nagamot? May ano kami, mama, maintenance kami. Ito. Apo. Hanggang huli, ano na, magaling na ako pero Apo. siyempre may deformities. Mahirap man, lalo yung namamaga ka, masakit. Pero ngayon po, wala na kayong nararamdaman na gano'n. Galing na po. Negative na. Kailan po kayo naging negative? Ay mga 45 years old. Noong dekada 80, may mga taong tumingin sa kanila hindi bilang pasyente, kundi bilang kaibigan. Tinuruan sila ng sining sa paggawa ng bobbin lace na mga madre ng Missionary Sisters of the Immaculate Heart of Mary na tinatawag nilang ICM mula Belgium. Ito'y sa pangunguna ni Sister Madeleine Derrick, hindi lamang bilang libangan, kundi bilang daan tungo sa kabuhayan at dignidad. They started in 1991. The beneficiaries at that time, those who recovered from leprosy. So Sister Madeline devised an activity or a livelihood that will make use of their hands. So she went to Belgium and she trained, under they call the embroidery, and then she went back. She trained those who recovered, you making use of their hands to make embroidery. Yun yung pagturo na sa amin ng ICM Sisters. Nagdala na sila ng bobbins at yung mga pins namin galing din Belgium. Kami ang first batch, 1985, parang katuwaan, parang wala lang. Ganon. Tapos we are 8 or 10. Kami nag-start, hindi pa kami na-organize. High school pa lang kami. Tapos pag walang pasok, trabaho, sideline. Then, pag college na, nag-start kami embroidery. Ang pangalan pa before is St. Cecilia Embroidery Association. Isang munting handog noon ang naging simula ng isang malaking ideya na ang sining kapag sinamahan ng malasakit ay maaaring maging tulay para kumalas sa pag-iisa at kawalan. Parang katuwaan, tuwa ka kasi nagtatrabaho ka rito. Nakatulong sa pag-aaral ng mga anak. Katulong sa pamilya. It's part of their therapy, ma'am, na para na hindi siya mag-numb ang ilan na kamay, tapos makagalaw. That's why they could feel kung mag-ano siya ng bobbin lace. Nakatulong, in a way nga nakatulong sa pamilya, in a way na kahit papano nakatulong sa allowance ng mga anak, sa mga pangangailangan, kahit konti lang, makatulong. Tapos parang na-boost yung confidence namin kasi ang mga client namin, hindi lang dito, sa mga malayong lugar, abroad, mayroon sa Manila, yun, nakatulong. Ang kanilang mga likha ay umabot na sa dambana at sa mga pambihirang okasyon sa loob at labas ng bansa. Sa local market, medyo hindi masyado yung nila dito, yung marketing, pero talagang nakaka-rating yung products nila abroad. May mga kasuotang inaabot ng 3 buwan bago matapos. May mga disenyong isinusuot sa mga sandaling minsan lamang mangyari sa isang buhay. Alam nilang ang kanilang merkado ay mga nasa mataas na level ng lipunan. Ngunit ang kanilang kalagayan ay nananatiling marupok. Kasi pag sinabing wattle at saka pag sinabing embroidery, medyo pricey. Ang karamihan sa nag-o-order sa kanila, ibang bansa, Manila or pero pag nag-local tayo, hindi siya masyadong mabenta. Nang dumating ang pandemya, huminto ang mga biyahe, nawala ang mga order at unti-unting nabawasan ang kanilang bilang. Mula sa 50 hanggang nasa 20 na lamang ang nananatiling patuloy na naghahabi sa ngayon.
At present, may mga challenge din sa LGU kasi tumatanda na. Sino kaya ang pwedeng mga mas bata pa na pwedeng i-train o bigyan ni LGU ng mga skills training, enhancement training para ma-continue si bobbin lace making natin and embroidery. At present, we endorsed through the local executive sa DSWD para madagdagan yung kanilang funds. Hindi lamang ito kwento ng hanap buhay. Ito ay kwento ng dangal at tradisyon. Recently, we conducted a mini summit and we invited one of the famous designer, PJ Arañador, and we also with DTI, TESDA, DepEd on how to preserve our bobbin lace making and embroidery. Kasi po, tumatanda na yung ating mga gumagawa, kailangan na ma-preserve pa rin natin. Sa panahong mabilis ang produksyon at madaling palitan ng mga bagay, pinipili nilang maglaan ng oras, dedikasyon at puso sa bawat hibla. Kapag nawala ang bobbin lace ng Santa Barbara, hindi lamang isang produkto ang mawawala, kundi isang kasaysayan ng pagmamalasakit, pagtitiyaga at pagkakaisa. Nakatulong, ma'am, sa amin dito yung bobbin lace at embroidery kasi pwede siya maging therapy, parang stress-free, therapy din sa mind na parang hindi ka malito. Through this bobbin lace and embroidery, nakapaaral kami ng mga kabataan namin. The local government unit of Santa Barbara supported by facilitating through the marketing of our products. Kaisa ang Department of Social Welfare and Development Sustainable Livelihood Program o SLP. Tinulungan ng pamahalaan makabalik muli at tumayo ang bobbin lace making sa Santa Barbara, Iloilo. Sila lamang ang nag-iisang bobbin lace makers sa buong Pilipinas. Inorganisa ang Wuthol Livelihood Association sa ilalim ng SLP noong 2018 at patuloy ang programa sa pagtulong sa grupo hanggang ngayon. Nabigyan sila ng livelihood assistance worth 555,000. So yun po yung ginamit nila para yung mga members po na dinagdag namin during the organization sa kanila. Na-train po namin sila using that fund. So may mga bagong members na pumasok, mga younger generations. Sa kasalukuyan ay 30 na ang miyembro ng Wuthol Livelihood Association at patuloy na humihikayat ng mga kabataan na yakapin ang sining ng bobbin lace making. If we notice, marami sa kanila medyo may katandaan na din. Kasi sila talaga ang nag-start dito. So, kailangan may mag-replace. Especially sa skill ni Ma'am Susan, kailangan may maturuan po talaga siya. Kasi nag-iisa lang siyang tagapag-pattern. Napakagandang pamana nito kung maipapasa sa mga susunod na henerasyon. We're thankful gid sa DSWD na binuhay nila yung livelihood na ganito kasi nakatulong din sa amin at sa aming pamilya at sa aming mga kabataan at sa ibang din ng ahensya ng gobyerno like the DTI, the mga congressman namin dito at sa LGU at sa DOLI at sa ibang ahensya na nagbibigay ng tulong din sa amin, especially na gid sa DSWD. Layo ng DSWD-SLP na mabigyan ng kaunlaran ang kabuhayan ng mga lace makers sa Iloilo at mapangalagaan din ang sining na ito na dito lamang matatagpuan sa buong bansa. Kaya nang bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Wuthol noong September 2025, dala niya ang pangakong suporta ng ahensya para sa mga susunod na hakbang para mapabuti ang kalagayan at kabuhayan ng grupo. Yung endorsement din po natin ng LGU sa SLP is positive naman po yun kasi in-approve na po ng DSWD yung endorsement. So sa ngayon, nakapag-reorient na ulit kami sa kanila with the new guidelines para ma-avail po nila yung
yung additional grant if ever. Maximum availment po nila is hanggang 900,000 with the new guidelines na po yun. Yun po. Kasi nag-increase na rin po yung cost parameter natin. Opo. So, posible din po siyang umabot sa ganon. Sa Tsaka siguro po 900,000. ma-cover na nun yun kung paglilipatan ng facility. Yes po, ano po? opo. So, Or ang ibang- workout na lang namin ngayon with them is yung agreement talaga na maibigay sa kanila yung pwesto with the agreement. Thank you very much, no, the Department of Social Welfare and Development, no, through Secretary Rex Gatchalian. Thank you very much sa tulong nyo sa Woodplay. And I hope yung tulong nyo will also improve the quality of production and the workers, no, that will be also involved in embroidery dito sa Woodplay. Malaking pasalamat sa kanila kasi sila yung way, sila yung gumawa ng way para matulungan kami. Tapos may mga trainings. Ang DSWD kasi ma'am, from time to time pumupunta sila dito, nagbigay ng mga advices, ng mga ideas. Yan po ang tinutulong nila sa amin. Nagpapasalamat po kami sa DSWD sa pagtulong nila sa amin. Na mabigyan kami ng lugang puhunan. Maraming salamat. Ang kailangan nila ay hindi awa, kundi pagkakataon. Isang pamilihang patas, sapat na suporta at paniniwalang ang kanilang sining ay mahalaga. Masasabi po natin na isa po itong magandang modelo po ng employment generating enterprise kasi po nakapag-sweldo po sila every 15th and 30th of the month sa lahat ng mga members nila. So 100% of their members are employed. So aside po sa profit sharing na ibigay nila sa mga members, nakakapag-sweldo po talaga ang mga members nila dito. Sa bawat sinulid na kanilang tinatahi ay may kasamang dasal, na sana'y may makakita at sa pagtingin ay may magpahalaga. Sa ganitong paraan, ang mga kamay na minsang nasugatan ng sakit ay patuloy na lilikha ng ganda, pag-asa at buhay. Tunay na kung mayroong katatagan, lakas ng loob at malikhaing isip, kayang-kaya mong paunlarin ang iyong sarili. Sabi nga ng nakakarami, you can't pour from an empty cup. Unahin muna natin palusugin ang ating isip at katawan nang sa gayon, maipasa natin ang ating kasiyahan at kakayahan sa iba. At kung ang kakayahan mo at talento ay nagagamit mo sa kapaki-pakinabang na bagay at may kita ka pa, aba, talaga namang naka-jackpot ka. Patuloy po nating suportahan ang mga lokal na manggagawa dito sa atin. Hindi lamang po sa ngalan ng ekonomiya, ngunit higit sa lahat ay para sa pagpreserba ng ating kultura. Tangkilikin natin ang sariling atin, pagyamanin at itaas ang mga gawang sining ng Pilipino para sa Pilipino. Naway nakapagbigay po kaming muli ng inspirasyon sa inyong lahat. Ako po si Bianca Piedad Tamondong ng DSWD Traditional Media Service na nagsasabing sa bawat hamon ng buhay, ang DSWD ay patuloy ninyong magiging kaagapay. Hanggang sa susunod na Martes, abangan po ninyong muli ang isa na namang kwento ng pag-asa at pagbabago.